Relate na relate ako! Kala, parang nahihilog na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, good afternoon mga kamorkada at good afternoon na rin sa mga taong nakikinig sa programa nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Charisse. 28 years old, may asawa at nagtatrabaho bilang kahera sa isang maliit na butika. Nakilala ko ang napangasawa kong si Mike dahil sa kaibigan kong si Aimee. Alam na alam ni Aimee ang tipo ko sa lalaki at nagkatotoo nga yun kay Mike. May maayos siyang trabaho bilang merchandiser sa isang supermarket. Mabait din siya, malambing, at mapagpasensya. Matyaga niya akong niligawan kaya niya ako napasagot. Naging kami ng 2 taon bago kami nagpakasal. Pero sa loob ng 2 taon na yon, walang nangyari sa amin ni Mike. Ramdam ko na minsan, nagpapahiwatig siya na gusto na niyang gawin namin yon. Pero pinipigilan ko siya. Gusto ko kasing pangatawanan ang pangako ko sa sarili ko na ibibigay ko lang yung buong pagkababae ko sa lalaking pakakasalan ko. Akala ko hindi kayang mapagtagumpayan ni Mike ang pagsubok na yon. Pero ang swerte ko lang dahil nakapagtiis siya sa loob ng 2 taon. Nagpakasal nga kami ni Mike dahil pareho naming mahal ang isa't isa at alam kong wala na akong ibang lalaki na gustong makasama maliban sa kanya. Oh babe, andyan na sa bag mo yung lunch mo, pati yung gamot mo sa ubo, nilagay ko na dyan ha. Inumin mo na yon para gumaling ka na. Oo, babe. Salamat ah. Ay, babe, mamaya pala samahan ko si mama mo pa-check up daw. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Pero nandun naman si ate. Bakit sa'yo magpapasama si mama? Ewan, baka mas favorite ako ng mama mo? Mukha nga. Okay lang ba sa'yo? Ngayon ka lang nakapag-day off ah. Hindi ka pa nakakapagpahinga. Okay lang, ano ka ba? Saka saglit lang naman siguro yon. O sige na, lumakad ka na at baka malate ka pa. Sige. Alis na ako, babe ah. Ay, nga pala. Ito. Pangkasos yun ni mama mamaya. Sige, salamat babe. Bye, babe. Mamaya na lang. Maligpit na nga tong lababo para makapunta na ako kina mama mamaya. Sino naman kaya to? Beshi! Oh, Aimee! Ano ba yan? Wala ka namang ka-energy. Lagyan mo naman ng lakas. Ganito oh. Aimee! Ganun! Ikaw talaga? Halika na nga, pumasok ka na. Kaalis lang ni Mike. Oo nga, nakasalubong ko. Ano, nasabi mo na ba sa kanya yung sinan ko sa'yo yung insurance? Naku, hindi ko pala nasabi kagabi. Hayaan mo, mamaya pag uwi babanggitin ko. Ay nako, nag-asawa ka lang, naging malilimutin ka na. Hoy, hindi ah. Teka, bakit ka nga pala napadaan? Eh di ito, mangangamusta. May kliyente kasi akong malapit lang din dito sa inyo, kaya dumaan na rin ako dito para naman makapag-chika-chika tayo. So, ano na? Kumusta naman ang bagong kasal? Okay naman. Eto, masaya. Nag-a-adjust sa buhay mag-asawa. Isang buwan na nga ba kayong kasal, tama? Oo, 1 buwan mahigit. O kumusta naman si Mike bilang asawa? The best. Ang bait niya at saka maalaga, malambing. Buti na lang sa akin mo siya pinakilala kasi feeling ko kung hindi kagaya ni Mike yung makikilala ko, baka hindi na ako mag-asawa. Yan tayo kaya tumanda kang ganyan sa kama, the best din ba si Mike? Ano? To naman, pa-virgin! First time mo si Mike, di ba? O ano, kumusta naman yung first time mo? Amazing ba? Anong naramdaman mo? Hoy, Aimee, ano ka ba? Ang aga-aga. Yan yung mga tinatanong mo sa akin. O ano naman? May asawa ka naman at saka tayong 2 lang naman yung nandito. Sige na, sagutin mo na.
Bakit pa kasi tinatanong mo pa? Gusto ko lang malaman. Kasi naman, di ba, sa tagal nating magkaibigan, alam kong kahit pangatlong boyfriend mo na nun si Mike, hindi mo sinuko si Bataan. Oo nga. Kaya nga, girl, ikwento mo na. O, kamusta yung unang gabi niyo? Dali! Ano ba naman yan? Basta, yun na yun. Alalahanin mo na lang first time mo. Ganon din naman yung naramdaman mo, di ba? Tangi! Siyempre, magkaiba yung first time ko sa first time mo, no? Ano nga? Sakit, no? Oo, masakit. Oo, masakit talaga yun. Pero for sure naman, nung pangalawa yung beses, na-enjoy mo na. Anong Oh my gosh. Girl, huwag mo sabihin hindi ka naligayahan. Hoy, hindi ah. Nag-enjoy naman ako. We, parang di naman eh. Siguro, naliitan ka, no? Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ah. Nasaktan nga ako, di ba? Kaya hindi yun yung problema. Pero bakit hindi ka nag-enjoy? Ewan ko nga din eh. Huli! Hoy, hindi ah. Ang ibig kong sabihin, Ay, nako, wag. Wag ka na mag-deny dyan, no? Okay lang yan. Siguro kasi nag-a-adjust ka pa. Tsaka syempre, first time mo. Tapos, isang buwan nyo pa lang naman ginagawa, di ba? Oo. Oo, okay lang yan. Baka ngayon, pareho pa kayong nangangapa sa isa't isa. Malay mo si Mike, iniisip ka rin kasi nga alam niyang wala kang experience. Kaya, dahan-dahan lang siya sa'yo. Ganun kaya yun? Oo, siguro. Pwede. Alam mo kasi dapat gawin mong exciting yung pagsisiping nyo. Ha? Ano? Paano? Magsuot ka ng sexy, ganun. Tapos dapat magpabango ka. Tsaka dapat marunong kang mang-akit, ganun. Ganun ba yun? Nakakahiya eh. Tangin, nakakahiya doon asawa mo yun. Alam mo, napaka-importante ng init ng pagsasama sa buhay mag-asawa, no? Minsan nga, sa pagsisiping mo pa mas makikilala yung partner mo eh. Parang hindi ko alam kung matutuwa ba si Mike kung gagawin ko yan. Matutuwa yun, syempre. Feeling ko talaga, tinatansya ka lang nun kasi nga baka naiilang ka pa. Pero tip ko lang sa'yo, maging honest ka sa asawa mo lalo na pagdating sa kama. Ay, may ituturo pa pala ako sa'yo. Girl, ito, pakinggan mo. Iba't ibang posisyon. Alam mo, baliw ka talaga. Ano ka ba? Mas exciting, mas masaya. O dali na, dali na. Ganto ha? Ayoko na sanang banggitin pa sa iba yung pinagdadaanan ko noong mga panahon na yon. Kaya lang, mapilit kasi tong si Aimee. Pero sa isang banda, may mabuti rin siyang naitulong sa akin. Baka nga naman kaya hindi ako masyadong naliligayahan ay dahil iniisip ni Mike na baka mabigla ako sa mga gagawin niya dahil nga siya ang first time ko. Kaya sinunod ko ang mga tips ni Aimee at nag-research na rin ako ng mga pwede ko pang gawin para mas mapainit pa ang relasyon namin. Hello, Besh? Ano? Ginawa mo na ba yung mga pinagagawa ko sa'yo? Oo. Oh, bakit ganyan yung tono mo? Parang hindi ka naman excited eh. Kinakabahan kasi ako eh. Ba't ka ba kasi kinakabahan? Asawa mo naman yan. Siyempre, first time ko tong gagawin. Tsaka, hindi naman kasi ako madalas mag-aya sa kanya, kaya pakiramdam ko tatawanan pa ako nun. Baliw, ano ka ba? Walang lalaki ang hindi matuturn on kapag babae na ang nangalabit. Lalo na yan, ikaw, ang pinakamagandang babae sa paningin ni Mike. Kaya for sure, lahat ng gagawin mo, ikaka-turn on niya. Sana nga. At sana, umepekto tong gagawin natin para masagot ko na yung mga tanong ko. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Day? Ang tagal-tagal mong tinenggay ang bataan mo. Kay Mike ka rin lang pala susuko. Di sana, nakapag-practice man lang kayo. Hindi ngayong parehas kayo nagkakapaan.
Oo na. Tapos na nga yun. Oh, so ano, suot mo na ba yung pulang lingerie na binili ko sa'yo? Oo. O yan. Tapos, nagpabango ka na rin ba? Oo, tapos na. O tandaan mo ha, sabi dun sa binasa natin, dapat daw mapa-excite mo yung asawa mo. Akitin mo, dahan-dahan kang maghubad sa harapan niya, ganun. Ay, naku, ano ba yan? Kinakabahan talaga ako eh. Ano ba? Yan ang wag na wag mong gagawin ha. Yung mga ganyan mo, nakakasira ng moment yan eh. Eh kasi naman, nakakahiya. Besh, kung meron mang tao sa mundo na to na hindi ka dapat mahiya, yun ay sa asawa mo. Kung makapag-advise ka naman, dinaig mo pa yung may asawa ng 30 years. Ay, hindi ko kailangan mag-asawa para masabi yan, no? Sapat na yung nagmahal ako ng totoo para malaman yan. O, siya. Tawagan mo na yung asawa mo. Landian mo yung tono, ha? Higit sa lahat, mag-enjoy ka. Bye! Okay, kaya ko to. Tatawagan ko na si Mike. Hello, babe? Oh, babe. Napatawag ka. Anong ginagawa mo ngayon, babe? Eto, nagliligpit ng gamit. Pauwi na. Bakit? May papadaanan ka ba? Wala naman. Teka, naubos mo na ba yung lunch mo kanina? Oo naman. Nagustuhan mo ba yung niluto ko? Masarap ba, ha? Oo naman. Ang sarap. Pero, mas masarap ako. Ano? Babe, kaliligo ko lang. Hindi ka pa ba uuwi? Babe. Bakit parang natitigilan ka? Hindi ka ba excited na makita ako? No. Kung alam mo lang, babe. Hindi mo pa bibilisan? Sige ka, kapag tinagalan mo pa, baka makatulog na ako Hindi. Ito na, pauwi na nga ako. Babe, hintay mo ako. Huwag kang matutulog, ha? Please, 10 minutes. Nandiyan na ako, 10 minutes. Sige, bilisan mo ha. Hi, babe. Babe, Ang tagal mo naman. Masyado mo naman akong pinaghintay. naway ko na nga yung driver ng jeep kasi patigil-tigil pa. Wala nang nakasakay. Ang layo pa nga ng binabaan ko kaya tinakbo ko na kasi gusto na kita makasama eh. Ikaw talaga? Miss na miss mo na ako kaagad ah. Oo naman. Sexy mo naman sa suot mo, babe, ha? Teka, babe. Gusto mo bang maghapunan muna? Hindi na, babe. Ikaw lang sapat na. Babe. Babe. Babe, sa kwarto tayo, babe, ha? Ang bang mo, babe. Huwag na, dito na lang tayo sa sofa. Hindi na ako abot sa kwarto. Ha? Shh, okay lang yan. Hindi naman mahalaga kung saan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Okay. Babe, nag-isaw ka ba? Oo, tagal kasi ng jeep kanini. Toothbrush ka muna, please. Ha? Mamaya na. Hindi na ako makapaghintay. O sige, bahala ka. Mga kamorkada, sinubukan ko naman na gawing exciting ang pagsisiping namin ni Mike. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi ko gusto yung gusto niyang mangyari. Kaya minsan sa kalagitnaan, nawawalan na lang ako ng gana. At kapag nangyayari yon, nahihirapan na akong ibalik yung init. As in tipong wala akong maramdaman kahit ano down there. Ewan ko kung dahil hindi ako likas na mainit sa tawag ng laman o talagang kinikilala pa namin ni Mike yung ritmo ng isa't isa. Kung ano man yung dahilan, handa naman ako na idiskubre yon dahil si Mike naman kasama ko. Sabi rin naman ng kaibigan kong si Amy, normal lang naman daw tong nararanasan ko. Basta sabi niya, darating din daw yung moment na ma-enjoy ko na ang ginagawa namin ni Mike.
Babe, Babe, napagod ka ba? hindi naman. Okay lang ako. Ikaw ba? Okay lang din. Masaya. Buti naman kung ganun. I love you, babe. Ikaw ba? Napapasaya ba kita, ha? Oo naman. Araw-araw mo akong napapasaya. Kahit nga natutulog ka, tinititigan kita tapos nasasabi ko sa sarili ko, ang swerte ko naman ikaw yung napangasawa ko. Talaga? Oo naman. Kapag nagsisiping ba tayo, napapasaya ba kita? Sapat ba yung mga ginagawa ko para sa'yo, ha? Ha? Oo naman. Sigurado ka ba? Oo nga. Sabihin mo nga, babe, may mga ginagawa ba ako na ayaw mo? O mga hindi ko ginagawa na gusto mo mong ipagawa sa akin? Pwede mo natin pag-usapan yan, eh. Sabihin mo lang. Babe, wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Okay lang ako. Huwag mo akong Hindi intindihin. pwedeng hindi kita intindihin. Mag-asawa tayo, eh. Kaya dapat yung mga ganitong bagay malinaw sa atin. Kaya nga, sinasabi ko na sa'yo, di ba? Okay lang ako. Huwag mo nang masyadong stressin yung sarili mo, okay? Babe, huwag ka na magtampo dyan. Ako nga tong nahihiya sa'yo eh. Bakit naman? Paano? Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Alam mo namang ikaw lang yung experience ko, hindi ba? Hindi ko nga alam kung napapasaya ba kita. Babe, napapasaya mo ko. Sobra. As in, sobra. Yung mga simpleng yakap mo, yung pagkiliti mo sa tenga ko. Kahit nga yung boses mo na sobrang lambing, yan palang nataturn on na talaga ako eh. Talaga ba? Mabuti naman napapasaya kita. Pero hindi pwedeng ako lang yung masaya. Dapat ikaw din. Okay lang yun. Ang mahalaga sa akin, masaya ka. Huwag mo na akong isipin. Mahal naman kita eh. Anong ibig mo sabihin? Na hindi ka talaga nasasayahan sa akin sa binibigay ko sa'yo, sa ginagawa natin? Uy babe, ano ba? Relax. Hindi sa ganun. Aminin mo na kasi, ano ba talaga? Wala nga babe. Hindi mo naman yan matatago sa akin eh. Siyempre nararamdaman ko yan. Alam ko minsan pinipeke mo na yan para sa akin. Tsaka alam mo bang mas nasasaktan ako kapag ginagawa mo yun? Babe, Kung may problema, sabihin mo. Pag-usapan natin para pareho tayo mag-a-adjust. Hindi pwede yung ikaw lang nahihirapan tapos ako lang yung masaya. babe. Sorry. Sorry kung hindi ko sinasabi. Pero sige. Siguro nga may mga times na hindi ako nasasayahan. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Paano hindi mo alam? Ang hirap i-explain, babe. Siguro kasi naninibago ako sa ginagawa natin. Sige, ano pa? Wala na. Yun lang. Nahihiya ka ba na pinag-uusapan natin yung mga ganitong bagay? Medyo. Babe, alam mo namang dapat tayo maging honest sa isa't isa lalo na pagdating sa bagay na to eh. Alam ko naman yun eh. Babe, tandaan mo mag-asawa tayo at wala tayong dapat itago sa isa't isa. Hindi lang damit ang hinuhubad natin, kundi buong pagkatao natin. Mahal kita, babe. At gusto kong iparamdam yung sa'yo ng buo. Babe, sorry. Ba't ka umiiyak? Ang problema? Ewan. Hindi ko rin alam eh. Pakiramdam ko kasi parang napakawala akong kwenta. Nai-stress ka nang dahil sa akin. Ako tong may problema sa sarili ko. Babe, shh. Huwag ka na umiyak, ha? Kaya nga ako nandito, di ba? Huwag kang mag-alala. Magkasama nating susolusyonan yung pinagdadaanan mo, ha? Babe, thank you. Sobra. Thank you talaga. Basta ipangako mo, magiging tapat ka sa akin, okay? Lahat ng hindi mo gusto, sabihin mo. Huwag mong isipin kung anong mararamdaman ko. Ang isipin mo, mas mapaparamdam mong mahal mo ko kung magiging honest ka sa akin. Okay? Oo. Sige, babe. Thank you, ha? I love you talaga. I love you din, babe. Sobrang mahal kita.
Mga kamorkada, talagang napakahalaga ng komunikasyon sa mag-asawa, lalo na ang pagiging tapat. Ang tagal ko ring tinago yun kay Mike dahil ayokong masagasaan yung pagkalalaki niya. Ayokong masaktan siya na sa kabila ng mga effort niya, hindi ko pa rin nararamdaman yung rurok ng kaligayahan sa kanya. Masaya lang ako mga kamorkada na ganito yung asawa ko sa akin at pinili niya akong intindihin. Siguro naman ito na yung magiging umpisa para malaman na namin kung ano man yung pangangailangan ng katawan ko. Sabik na akong dumating yung araw na yon at sabay naming aabutin ang ligaya sa langit. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tawag ng laman. Lumipas pa ang buwan at masaya naman ang pagsasama namin ni Mike kahit na dumaan kami sa mga panahong naging busy at hindi namin napagtuunan ng pansin ang isa't isa. Pero sa tuwing may mangyari naman sa amin, sinisigurado naman naming napapaligaya namin ang isa't isa. Yun nga lang, may mga pagkakataong hindi pa rin umiepekto sa akin si Mike. May mga gabi pa ring sablay, pero hindi ko na yun sinasabi sa kanya. Naaawa na din kasi ako sa asawa ko. Pakiramdam ko, pagod na siyang intindihin ako. Siguro may mga tanong na ako lang sa sarili ko ang makakasagot. Sapat na yung suportang pinakita sa akin ni Mike. Dapat ko na lang sigurong harapin yung problema ko ng mag-isa. Besh, inom pa! Nahihilo na nga ako eh. Umuwi na kaya tayo. Hala, ang KJ mo naman. Halos kararating lang natin dito sa bar. Uuwi na tayo agad. Anong kararating lang? Hello? Ilang oras na kaya tayo rito, no? Tsaka, bakit ba kasi dito ka pa nagyaya? Alam mo namang mahina akong uminom. Hindi ko na kasi alam ang i-advise ko sa'yo, Besh. Lahat na yata ng pwede nating gawin ang ginawa mo na para maabot mo ang langit pero hindi pa rin ume-epekto. Eh ako nga kasi yung problema. Ay, paano mo naman nasabi na ikaw? Malay mo si Mike din o kaya pwedeng hindi talaga kayo compatible sa kama. Ano? O bakit? Pwede naman kasi yun. Malay mo, swak kayo sa isa't isa pero kapag sexual needs na ang usapan, hindi kayo match. Ano ka ba? Tigilan mo na nga yan. Mahal ko yung asawa ko, no? Hindi ko naman kine-question ang pagmamahal mo sa asawa mo. Ang sakin lang, real talk. Kailangan ko tong sabihin sa'yo kasi unfair din naman na sinisisi mo yung sarili mo. Eh alam ko naman kasing nag-e-effort si Mike. Yun nga lang, hindi ko maramdaman na okay ako. Ano, gets mo? Parang laging kulang, yung laging bitin. Oo, gets ko yan, no? Eh, pero hindi eh. Hayaan mo na nga yun. Siguro ako lang talaga tong matagal maka-adjust kasi nga hindi ko pa alam kung tama ba yung nararamdaman ko o hindi pa. Wala naman kasi kung mapagkukumparahan eh. Yan kasi, ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nung single ka pa, hindi mo trinayan sa mga naging jowa mo. Aba ayoko nga. Paano kung iwan lang ako noon gaya nung una kong boyfriend? Di at least nalaman mo na agad kung anong feeling. Kahit na, no? Eh paano kung nagkaroon ako ng pangalawa tapos pangatlong boyfriend? Eh di mati, kailangan may mangyari sa amin. Ano yun, ha? 3 lalaki ka agad yung dadaan sa akin? Alam mo, ikaw kung makapagsalita ka, parang ang laking kasalanan na makipagtalik. Hindi ko malaman kung maprinsipyo ka ba o makitid ka. Ano? Besh, in reality, kapag nagmamahalan kayo, magsisiping kayo. Ganun yun. Wala yung mga iniisip mong mga ganyan-ganyan. Alam mo siguro, mag-iiba yung mindset mo kapag may napagkumparahan ka. Anong napagkumparahan? Alam mo yun, yung makakapagbigay sa'yo ng ibang experience. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Teka, alam mo yung friend ko, papunta din daw dito eh. Teka, text ko lang kung nasa na siya. Mabait yun at saka gwapo. Hoy, anong ibig mo sabihin? Lasing ka na yata eh, umuwi na lang tayo. Ay, anong umuwi? Wala ka namang kasama sa bahay nyo, di ba? Kasi sabi mo, na-assign ng 1 linggo si Mike sa ibang branch ng supermarket nila. Oo nga, pero kahit nasan pa siya, asawa ko pa rin yun. At kung ano man yung plano mo, wag mo nang ituloy. Ay, makapagsalita ka naman, akala mo naman makikipagsiping ka na. Sabi ko lang naman, hintayin natin yung gwapo kong friend. Ipapakilala ko lang sa'yo. Short and simple flirt. Kwentuhan
Yun lang. Malay mo, magka-idea ka, ganun. Ha? Hindi ko kailangan yan. Basta maupo ka lang dyan. Malapit na raw siya eh. Teka. Ay, ayun! Mukhang ayan na siya! Teka. John! Hoy, ano ba yan? Shh, huwag ka magulo dyan! Ayun o, papalapit na. Hi, Amy. Hi. Friend mo, Amy? Oy, hi John! Oo, friend ko si Charis. Charis si John. John si Charis. Mukhang sakto lang ang dating ko ah. Paubos na inumin nyo. Ano bang gusto nyo? Ako na. I bet! Sige friend, ikaw na bahala sa drinks at ikaw na rin bahala dyan kay Charis. Nga pala, mabilis tamaan niya na, kaya hinay-hinay lang sa pagpapainom. Iwan ko muna kayo. May poging guy doon eh. Kanina pa ako kinikindatan. Hoy, Amy, ano ba? Saan ka ba pupunta? Mukhang pinagkatiwala ka na talaga sa akin ni Jaime ah. Alam mo, wala akong panahon sa mga gantong bagay. Sige na, alis na ako. Hinihintay na ako ng asawa ko. Oh, may asawa ka na pala. Oo, kaya hindi nga uubra sa akin yung ganyan. Ha? Sino naman may sabing pumapatol ako sa may asawa? Kaya lang naman ako pumunta dito sa bar dahil broken-hearted ako. Ang hirap sa inyo mga babae. Akala nyo sa aming mga lalaki lahat malalandi. Pati tuloy kami mga gusto lang ng kakwentuhan, nadadamay pa. Buti nga yan, may asawa ka na. At least makakarinig ako ng ibang advice. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ayun, kahit minahal ko na siya ng totoo, niloko pa rin ako. Akala ko dati, walang babaeng manloloko, yun pala meron. At best friend ko pa talaga ang pinatos niya. Talaga? Ang sakit nun. Oh, mag-ingat ka. Teka, malapit na tayo sa kotse ko. Ang dami kong nainom eh. Sorry Nalasing na talaga ako. Ako din, Charis. Lasing na ako sa ganda mo. Ha? Nakakabaliw yung bango mo. Ay, John, teka. Relax lang. Ramdamin mo lang yung moment. Yan, ganyan. Akong bahala sa'yo. Atin tong gabing to. Teka. Teka. Relax. Teka, ano ba? Ano bang problema mo? Wag mo na akong ihatid. Kaya ko nang umuwi. Diyan ka na. Salamat na lang. Nakakawala talaga ng bait ang alak, mga kamorkada. Mabuti na lang talaga at napigilan ko ang sarili ko. Kung hindi, baka bumigay ako kay John. Ang init kasi ng hawak niya sa akin. Hinahalikan niya lang ako sa liig, pero napapaungol na ako. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa lambing ng boses niya o dahil sa nahahawakan niya ako sa mga parting ang lakas ng kiliti ko. Nakakahiyamang aminin, pero yung saglit na ginawang yun sa akin ni John ay sapat na para makaramdam ako ng kakaibang excitement at kuryente. Isang bagay na hindi ko nararamdaman kay Mike kahit matagal kaming magsiping. Tuloy, napapaisip ako. Baka tama si Amy. Baka hindi kami sexually compatible ng asawa ko. Pero ano naman, masyado pa namang maaga para masabi kong ganito nga. Malay ko naman, baka habang mas tumatagal yung relasyon namin, masanay na rin kami sa isa't isa. Ang mahalaga naman, mahal ko siya at mahal niya ako. Kaya yung mga ganitong bagay dapat hindi ko na pinag-iisip. Basta ngayon, ang dapat kong gawin ay i-focus ang sarili ko sa asawa ko. Sige po, bye. Oh, kumusta daw? Ayun nga, sabi ng HR pinapunta na nila dito yung reliever ko habang naka-maternity leave ako. Siguro na traffic yun. Baka nga. Pero kahit na, unang araw niya dapat dumating siya ng mas maaga.
Ito naman, high blood agad. Baka paparating na yon. Ayan tuloy, sumipa si baby sa tiyan ko. Talaga ba? Pahawak nga. Ay nako, mahiyain to. Kapag ganyang may ibang hahawak, biglang babait. Kayo ba ng asawa mo? Kailan niyo planong mag-baby? Ha? Sa amin anytime naman. Basta bigay ni Lord, tatanggapin namin. Sa bagay, kung kami nga ng mister ko, pang 5 na to. Oo nga. Wala eh. Ang lakas ng asawa ko. Walang pagod. Pero syempre, blessing pa rin sa amin to. Kay... Good morning po. Ako po si James, yung galing sa kabilang branch. Ay ayun, akala namin hindi ka nadadating. Pasensya na po. Nasiraan kasi yung jeep na sinasakyan ko kaya na-late ako. Hindi okay lang yun. Ang importante naman nandito ka na. Halika na dito para makapag-endorse na ako sa'yo. Sige. Salamat. Ayan, sarado na. Charis, di ba? Oo, bakit? Pasensya na ha. Kanina ko pa kasi iniisip kung nagkita na tayo. Kaya ba tingin ka ng tingin sa akin kanina? Oo eh. Sorry Nailang ka ba? Pamilyar ka kasi talaga sa akin eh. Sa totoo lang, ikaw din eh. Taga Quezon ka ba? Oo, doon ako lumaki hanggang nung nag-high school ako. High school? Teka, ayun, naalala ko na. Sa high school, sa bayan ka nag-aral no? Oo, doon nga. Sabi ko na nga ba, ikaw nga yun. Ang alin? Yung player ng badminton, green team, di ba? Naalala mo nung high school? Green team? Oo. Teka, ikaw ba yung sa table tennis, yung ka-team namin? Oo, ako nga. Sabi ko na nga ba nakita kita noon. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw, kumusta? Ayos lang din naman. Akalain mo yon dito pa tayo nagkita. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Mga 2 taon na rin. Ikaw ba? Ito, mag-iisang taon pa lang. Nung bumalik kasi yung asawa ko galing abroad, ako naman yung nagtrabaho. May asawa ka na rin pala. Oo, 2 na nga anak namin kaya ayun, napilitan siyang mag-abroad. Pero pagkatapos nung una niyang kontrata, pinauwi ko na. Ayokong nahihirapan siya eh. Mabuti naman. Ikaw, may anak na rin kayo? Wala pa. Mag-iisang taon pa lang kaming kasal eh. Bago-bago pa lang pala kayo. Hindi mo pa siguro nararanasan mag-mala Armalite, no? Alin? Yung magbunga nga? Hindi naman maiiwasan yun lalo na kung galing inuman yung mister mo eh. Ang bait kaya ng mister ko. Hindi yun gaya ng ibang lasinggero, no? Parang sinabi mo namang napakalasenggo ko. Uy, hindi naman ano. Hindi, biro lang. Teka, saan ka pala uwi? Malapit lang. Doon lang sa kabilang barangay. Doon ba? Doon lang din yung sa amin eh. Tara, sabay na tayo. Hindi, wag na. Mauna ka na. Susunduin ako ng asawa ko eh. Ay, teka. Ayun na yata siya. Babe! Oh, babe. Ay, sorry babe natagalan ako ng konti. Okay lang. Babe, nga pala si James, bagong kasamahan ko sa butika. Kapalit muna ni Jeka. Oo nga pala, magma-maternity leave kasi si Jeka no? James, si Mike, asawa ko. Pre. O siya, Charis, Mike. Nice meeting you Mauna na ako sa inyo. Mukhang may dadaanan pa kayo eh. Sige. Bye, James. Ingat na lang. Simula nga nang maging magkatrabaho kami ni James, naging madalas na ang kwentuhan namin sa butika at kahit sa chat. Nakakatuwa kasing kausap tong si James. Masyado siyang palabiro at wala naman ako nakikitang masama doon. Kinukwento ko rin ito kay Mike para hindi na rin siya mag-isip
ng kung anuman. Minsan nga kapag nagsasabi sa akin si James ng mga problema nilang mag-asawa, kami pa mismo ni Mike ang nagtutulungan para mabigyan siya ng payo. Charis! O James, grabe ang ingay. Oo nga eh. Wanto sawa na yata tong party na to ah. Doon nga tayo James, ang ingay dito eh. Ay, o buti dumating ka. Akala ko hindi ka na-attend ang Christmas party eh. Umattend na rin ako. Sayang yung mga paraffol. Pero wala ka namang napanalunan. Buti pa ako may uuwing electric fan. Oo nga eh. Swerte ka sa ganyang bunutan. Medyo. Last year nanalo ako, rice cooker naman yun. Aba, ayos ah. Paano mo pala yun iuwi? Susunduin ka ba ng asawa mo mamaya? Ah, hindi. Wala si Mike eh. Nasa probinsya siya. May pinapaasikaso si mama. Bukas na siguro yun susundo. Ah, so bali dito ka na rin sa resort matutulog? Oo. Wala rin naman akong kasama sa bahay eh. Mamaya siguro matutulog na rin ako. Ano ba yan? Matutulog ka agad? Kwentuhan muna tayo. Teka, may mga alak pa doon, di ba? Kukuha ko. Huwag kang alis dyan, ha? Alam mo ikaw, sinasamantala mo yung kalasingan ko ah. Nimbento mo pa yata yung kwentuhan na yan eh. Hindi, ah. Ikaw dyan yung may memory gap, eh. Ha? Alam mo, tama na to ha. Papasok na ako sa kwarto. Mag-aalauna na pala. Tayo na lang yan dito sa cottage eh. Sige, una na ako. Oo. Mag-ingat ka naman. Buti nasalo kita. Sorry ah. Sige. Kaya ko na to. Bitawan mo na ako, ha? Charis. James. Bakit ka ganyan makatitig? James, teka. Akong bahala, Charis. Relax ka lang. Magtiwala ka lang, ha? James. Yan. Ganyan nga. Sige lang. James. Oh, Besh, sorry hindi ako makapag-reply ng maayos sa'yo. Asan ka na ba kasi? Nung isang araw pa ako tumatawag sa iyo eh. Di ba nga sabi ko sa'yo magbabakasyon ako sa beach? Walang signal doon sa napuntahan namin, kaya hindi ako makapag-reply sa'yo. Ngayon ko nga lang nabasa ng matino mga chat mo eh. Ay, naku naman kasi. Ano ba kasi yung problema mo? Kung makahain ako ka naman dyan, akala mo laki-laki ng problema mo. Eh, malaki talaga yung problema ko. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. O ano ba kasi yun? O ano, may babae si Mike? Hindi, ano ka ba? Wala. Ano nga kasi? May nagawa akong kasalanan. Ano? Basta. Ewan, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Basta malaking kasalanan. Ano nga? Diretsahin mo na nga ako. Kinakabahan lang ako sa'yo eh. I mean, hindi ko naman kasi akalain na aabot sa ganun eh. Sabi ko pa nga, di ba dapat hindi ako mag-iinom? Ano ba, Charis? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Daig mo pang nakipagtalik sa ibang lalaki kung makareact ka ng ganyan. Eh, ano nga gagawin? Nangyari na. Teka, ano? Ibig mong sabihin nakipagtalik ka sa iba? Hoy, seryoso? Maniwala ka nga sa akin. Hindi ko naman ginusto yun. Pinagsisisihan ko na nga lahat eh. Alam ko malaking kasalanan yung nagawa ko. Teka, sino ba yan at kailan nangyari yan ha? Naalala mo nung isang araw, yung Christmas party namin, yung saktong wala dito si Mike. Kaya di ba sinabi ko sa'yo mag-overnight na lang ako dun sa resort. Ayun, nagkainuman kami ni James. James? Yan ba yung classmate mo nung high school? Yung nababanggit mo sa akin? Oo, siya nga. Oh my gosh, Charis! O tapos? Eh, ayun. Eh, dahil nga sobrang lasing ako noon, hindi ko nga namalayan na may nangyari sa amin. Oh
Ay, gosh. O tapos, anong naramdaman mo? Ano? Ano, naligayahan ka ba sa ginawa niyo ni James? Baliw ka ba, Amy? Seryosong problema to, tas tatanungin mo ko ng ganyan? Besh, alam kong seryoso to, pero kahit balibaliktarin mo ang mundo, hindi mo na mababawi ang katotohanang may nangyari sa inyo ng James na yan. Kaya kung ako sa'yo, tignan mo na lang yung positive side. Positive side? May ika-positive pa ba tong sitwasyon ko? Oo naman! Seryosong tanong. Hindi sa pang-offend ha. Naligayahan ka ba kay James? Naabot mo ba yung hindi mo naaabot kay Mike? Ano ba naman yan, Amy? Sumagot ka na lang! Ano? Oo. Oh my gosh! Pero siguro dahil lang lasing ako noon. Pero hindi naman yun yung importante dito eh. Ang hindi maalis sa isip ko, yung nagawa kong kasalanan sa asawa ko. Besh, kasalanan nga yan. Pero paano mo pa yan mababawi, di ba? Nangyari na eh. Siguro naman hindi nyo na plano ni James na ulitin pa yung ginawa nyo, no? Aba oo naman. Nag-usap na kami at saka nagsorry na rin siya. Lasing lang din siya. Pero wala daw siyang planong lokohin yung asawa niya. Uy, mabuti kung ganun. Sino pa bang nasabihan mo tungkol dyan? Wala na, ikaw lang. Tapos kaming dalawa lang ni James. Basta, Besh, siguraduhin mong wala na siyang ibang sasabihang iba. Kasi pag yan nalaman ng asawa mo, naku, hindi ko alam kung anong posible niyang gawin. Yun na nga, Amy eh. Kaya nga ako kinakabahan ng ganito. Wala namang magiging problema kung wala nang iba pang makakaalam. Ikaw naman kasi, alam mong mahina ka na sa alak, uminom-inom ka pa. Huwag ka na nga mag-inom kahit kailan, lalo na kung hindi mo kilala mga kasama mo. Oo na, alam ko naman. Sa totoo lang mga kamorkada, sobrang gulo ng isip ko pagkatapos kong makausap si Amy. May point naman siya na hindi ko na mababawi kung ano man yung nangyari sa amin ni James. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano ako napaamin ni Amy na naligayahan ako sa ginawa namin. For the first time kasi mga kamorkada, naramdaman ko sa sarili ko na satisfied ako, na nailabas ko lahat ng gusto kong ilabas. Na ganun pala talaga kasarap gawin yung bagay na yon. Sa isang beses na yon namin ni James, nasagot ko yung kulang na matagal kong hinahanap sa madaming beses naming pagsisiping ni Mike. Pero mali yun. Naiinis nga ako sa tuwing naaalala ko dahil pakiramdam ko nagtataksil ako sa asawa ko. Kaya sinubukan ko ngang ituon na lang ang atensyon ko kay Mike. Kaya lang mga kamorkada, sa tuwing magsisiping kami ng asawa ko, sumasagi na sa isip ko si James at yung nangyari sa amin. Tuloy hindi ko maiwasang pagkumparahin sila. Ang tanga ko, di ba? Mali ako, di ba? Pero anong gagawin ko? Si James yung naaalala ko. Madalas nagkikita kami ni James sa trabaho at nakakahiyamang aminin, pero may mga pagkakataong makita ko pa lang siya, nato-turn on na ako. Bagay na hirap akong maramdaman sa asawa ko. Mga kamorkada, mahal na mahal ko si Mike at ayokong gumawa ng kahit anong ikasisira ng relasyon namin. Nagkamali na ako isang beses at ayoko nang ulitin yon. Pero paano ko babawi kung yung pangangailangan ng katawan ko ay hindi natutugunan ng asawa ko? Mga kamorkada, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kaya sana mabigyan niyo ako ng payo dahil gustong-gusto ko nang matapos lahat ng kamalian ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko. Muli, maraming salamat at more power to you. Lubos na gumagalang, Charisse. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tawag ng laman.